Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor BJ Sebastian. Sana po ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at malulusog po at masasaya. Binabati din po namin yung mga sumasali at nanonood sa pamamagitan ng YouTube at Facebook. At doon sa mga makikinig sa pamamagitan ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company. Welcome po sa inyong lahat. Bilang tawag sa ating pagsamba ngayong hapong ito, babasahin ko po ang 1 Timothy chapter 3 verse 16. Walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Purihin po natin at sambahin natin ang ating maluwalhating Panginoon. Ngayon naman po ay babasahin po natin ang salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung nasa screen po ang mga titik na ito, pero babasahin ko po ang Hebrews 9, 1-12. Babasahin ko po sa ang Biblia 2001 version. Makinig na lamang po kayo. Ang nasa screen po yata ay yung English version. Babasahin ko po yung Tagalog. No? Ngayon, maging ang unang tipan ay nagkaroon ng mga alituntunin sa pagsamba at ng isang panlupang santuaryo, sapagkat inihanda ang unang tabernakulo sa kinaroroonan ng ilawan, dulang at ng mga tinapay ng handog. Ito ay tinatawag na dakong banal. Sa likod na ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kaba ng tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na kinalalagyan ng mana at ng tungkod ni Aaron na namulaklak at ang mga tapyas na bato ng tipan. Sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kalwalhatian na lumililim sa trono ng awa. Ang mga bagay na ito ay hindi namin masasabi ngayon ng isa-isa. Pagkatapos magawa ang ganitong pagkahanda, ang mga pari ay patuloy na pumapasok sa unang tabernakulo upang gawin ang kanilang katungkulan sa paglilingkod. Subalit sa ikalawa at nag-iisang pumapasok ang pinakapunong pari minsan sa isang taon at na may dalang dugo bilang handog niya para sa kanyang sarili at sa mga kasalanang nagawa ng hindi sinasadya ng taong bayan. Sa pamamagitan nito, itinuturo ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang daan patungo sa santuaryo habang nakatayo pa ang unang tabernakulo. Iyon ay isang sagisag ng panahong kasalukuyan na sa panahong iyon ang mga kaloob at ang mga alay ay inihahandog ay hindi makapagpapasakdal sa budhi ng mga sumasamba, kundi tungkol lamang sa mga pagkain at mga inumin ng iba't ibang paghuhugas na mga alituntunin tungkol sa katawan na ipinatutupad hanggang sa ang panahon ay dumating upang maisaayos ang mga bagay. Ngunit, nang dumating si Kristo na pinakapunong pari, na mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sa sangnilikhang ito. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga trono at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy, tinitiyak ang walang hanggang katupusan. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, tayo naman ngayon ay dadako sa ating pananambahan pa rin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita. Ang
Ang gagamitin ko pong outline po at yung mga scripture reference po na babasahin po natin o ipapakita sa screen ay ipagpapaumanhin ko po sa inyo sapagkat nasa English po sila lahat. Baka hindi po kayo nakapag-attend nung morning service kanina. Ako din po ang nag-preach doon. At syempre, doon po ay nag-preach ako sa English. So, hindi ko na po na-translate yung outline at yung mga scripture references. So, sa hapong ito, mga kapatid, ipagpaumanhin nyo, tayo po ay Taglish. No? So, sana po ay okay lang po sa inyo. So, ang title po ng ating mensahe sa hapong ito is the superiority of Christ's sacrifice in securing redemption. The superiority of Christ's sacrifice in securing redemption. At pag-aaralan po natin ng Hebrews 9, 1-12. Ngayon po, tayo po ay bumabaybay sa aklat ng Hebreo bilang isang serya ng mga mensahe sa ating pagkukomunyon. Ito ay ginagawa natin upang masariwa sa ating mga kalooban ang kadakilaan ni Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang aming pong adhikain dito ay mapaalalahanan tayo ng kanyang dakilang sakripisyo at ang kanyang dakilang ministeryo bilang ating pinakapunong pari na ating maalala siya sa ating pangungumunyon at ito ay maging mas makahulugan para sa atin. Tingnan po natin ang konteksto ng mensahe, the context of the message. No? Ang ibig po sabihin nun ay ito ang dahilan kung bakit importante ang mensahe nito. The context of the message is the need of all men for perfect redemption from sin and guilt. So meron pong pangangailangan ng lahat ng tao na magkaroon ng isang sakdal na redemption magmula sa kasalanan at sa sanhi nito na guilt sa ating kalooban. Ang pinakamalaking tanong sa puso ng tao ay ito, paano ba ako magiging tama sa mata ng Diyos? At paano ba ako makakatiyak na ako ay patungong langit kapag katapos ng buhay na ito? Ito ang ating pinakamalaking pangangailangan, aminin man natin o hindi. No? Merong iba sa atin, nilulunod ang kanilang sarili sa mga sapitan ng laman, sa kagalakan, sa katuwaan, sa mga bagay ng mundong ito, upang malunod itong tanong na ito at hindi nila tanongin sa kanilang puso't isipan. Iba naman ay pinapasok ang lahat ng klaseng relihiyon, ginagawa ang lahat ng klaseng religious activity para sila ay yung bang maibsan ng konti yung guilt sa kanilang konsensya na sila ay may ginagawa para siguraduhin ang kanilang eternal destiny. Pero mga kapatid, wala naman po tayong magagawa. Hindi po natin kontrolado ang ating eternal destiny. Ang konteksto po ng passage na ito, ang pinalilibutang kaisipan ng ating passage ngayon, is the superiority of Christ as high priest of a superior covenant. The superiority of Christ as high priest of a superior covenant. Yan po ang tema ng chapter 8, nung huli natin pinag-aralang chapter. At ang katapusan nga nun ay sa Hebrews 8:13. No? Sinasabi doon na obsolete na yung old covenant at ready na to vanish away. Malapit nang mawala. No? Alam niyo mga kapatid, ang aklat ng Hebreo ay sinulat para maging babala sa mga bagong Hudyo na mananampalataya kay Jesus. Na wag na silang bumalik doon sa relihiyon na lumipas na ang Judaismo. At para maipatunay ito, yung pong may akda ay kinumpara yung lumang tipan at yung bagong tipan ng Kristyanismo. Sa kanyang pagkukumpara nitong dalawa na ito, makakakita tayo ng isang mayamang mga leksyon tungkol sa katauhan at sa gawain ng ating Panginoong Hesus at tungkol sa ating buhay pananampalataya sa pamamagitan ng mga Old Testament forms and patterns. No? Yun po ang ginamit ng may akda ng Hebreo para ipakita niya sa atin yung mga elemento at kung anong ibig sabihin nito para sa ating buhay
bilang mananampalataya. Ngayon, ito naman po ang content of the passage. Ito yung content of the passage. The shadow of sacrifices that cannot perfect the conscience against the glory of the sacrifice that secures eternal redemption. Meron pong sakripisyo na hindi nakapagpapasakdal ng ating konsyensya. At meron ding sakripisyo na makakamit ang isang walang hanggang pagtubos sa atin. Ang sabi po ng first verse sa Hebrews 9:1, no? Ngayon, maging ang unang tipan ay nagkaroon ng mga alituntunin sa pagsamba at ng isang panlupang santuario. Meron pong dalawang bagay na pinapakita sa verse 1. Yung pong regulations for worship, yung po yung priestly ministry, yung ministeryo ng mga pari. At yung earthly place of holiness, yung po yung mga elemento ng tabernakulo. Sa unang 5 verses po, verses 1 to 5, saka verse 11, titignan po natin yung mga elemento ng tabernakulo at kung ano ang ibig sabihin nitong mga simbolong ito. Sa verses 6 to 10 naman, saka verse 12, titignan natin yung ministeryo ng mga paring tao at yung ministeryo ng ating pinakapunong pari na si Jesus. At titignan natin at ikukumpara natin yung dalawa. So, umpisahan po natin. Ang first point po is from an earthly tent to a heavenly throne. Pinapakita po ng may akda ang isang baybayin, ang isang paglalakbay mula sa isang makalupang tolda papunta sa isang makalangit na trono. No? So, ang una po nating makikitang punto dito is the shadow of an earthly tent made by hands. Parang anino lang daw po ang makalupang tolda na gawa ng kamay ng tao, no? Yung pong sinasabi sa verses 1 to 5, no? Binasa ko na po kanina yung sa Tagalog at tayo po ay titignan po natin isa-isa yung sinasabi doon sa mga talata ngayon. Ang sabi ng may akda ng Hebreo, inilarawan niya yung mga elemento sa loob ng tabernakulo na napapaloob dito sa verses 1 to 5. Dahil dito ay may mga simbolo itong mga elementong ito patungkol sa realidad ng ating ng kaugnayan ng bayang Israel sa kanyang Diyos at kaugnayan natin sa ating Panginoon. Ang sabi doon sa verse 2, sapagkat inihanda ang unang tabernakulo for a tent was prepared. At yun po ay yung tabernakulo na pinagawa ng Diyos kay Moises, kung saan sabi niya ay titipunin niya at ay imimit niya ang kanyang piniling bayan, no? Tapos may sinasabi ditong first section, no? Yung first section po, nandun po yung ang tawag po doon ay yung dakong banal, no? Yung holy place. No? Nandito po yung entrada ng tabernakulo na pinapasok ng mga pare araw-araw. Doon po sa entrada na yon, pagpasok ng pare sa bandang kaliwa niya, nandoon po yung lampstand. Yung may 7 points na lampstand. Ang tawag po nila doon yung menorah. At yun po ang nagre-represent sa ilaw ng revelasyon ng Diyos ng kanyang sarili sa kanyang bayan. Kaya araw at gabi ay sinisindihan yon at hindi namamatay yon sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga pare. Tapos po, doon naman po sa kanan, pagpasok ng pare, sa kaliwa yung lampstand. Sa kanan naman po ay yung table and the bread of the presence. Yung pong nandoon yung dulang kung saan may mga tinapay. 12 pieces po yun ng tinapay. Ang tawag po nila showbread sapagkat yun ay ipinapakita nila sa Panginoon upang sila ay makipag-ugnayan sa Kanya, fellowship. Dahil ang fellowship nga noon, ay katulad din naman po ngayon, ay maraming kainan. Kaya po, showbread ang nandun sa table. Ang simbolo po noon ay fellowship ng Diyos sa Kanyang piniling bayan. Tapos meron pong second curtain, no? May ikalawang tabing, sabi sa verse 3. At yan po, ang nasa loob po niyan ay ang tawag nila yung dakong kabanal-banalan, the most holy place, o the Holy of Holies. At ito naman po ay nagre-represent sa presensya at sa kapangyarihan ng Diyos sa kalagitnaan ng kanyang tao.
Nandoon po ang Ark of the Covenant. Yung po yung parang box na merong pambuhat sa gilid, no? At yung po ay binalot sa ginto, no? At yung po ang naging simbolo ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Sa loob po ng Ark of the Covenant, nandun po yung mana, no? Meron po isang jar doon, isang garapon, may mana sa loob. Hindi ko alam kung ba't hindi napapanis yun, pero hindi po napapanis yun. Sample po yun ng mana. Tapos nandun po yung tungkod ni Aaron, no? Na namulaklak. Yung ginamit nila sa Ehipto nung nagpakita sila ng mga himala sa mga taga-Ehipto. At naroon din po yung dalawang pitak ng bato na kung saan nakaukit ang 10 utos. Nandun din po sa loob ng Ark of the Covenant. Kaya napaka-sacred po nun. Yung po ang simbolo ng presensya at ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang provision sa kanyang mga tao, yung mana, ang kanyang protection, yung tungkod, at yung kanyang mga 10 utos, yung kanyang mga prinsipyo sa kanilang pamumuhay sa kanyang harapan. So, nandun din po ang takip po ng ark. So, box po siya. Meron po siyang takip. Nandun po yung cherubim at yung po ang binabantayan nila ay yung mercy seat. No? Mercy seat. Yung mercy seat po, doon po, yun po ang isang tawag dito, simbolo, no? Kung saan tinatagpo ng Diyos ang pagbabayad sala ng mga tao, yung mga sakripisyong kanilang ginagawa para bayaran, no, ang kanilang mga pagkakasala sa Diyos, ay doon niya tinatagpo sa mercy seat. Kaya minsan isang taon ay nagsaspread ng blood o nagsaspray ng blood ang pinakapunong pare doon sa mercy seat bilang pagbabayad sala sa mga kasalanan ng kanilang bayan. Ngayon, ang tabernakulo at ang lahat ng lamang elemento nito ay pinagawa ng Diyos upang magsilbing anino lamang, litrato lamang, larawan lamang ng realidad ng pagka-mediator ni Kristo. Siya po ang daan, no? Siya po ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. No? Yung pong tabernakulo ay isang simbolo ni Kristo Jesus. Isang tagapamagitan sa gitna o pumapagitna sa tao at sa Diyos. Yung po ang simbolo nun. Meron pong pangalawang kortina o pangalawang tabing, sabi dito. Yung po yung kortina nasa gitna na nagse-separate doon sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. Doon po sa dakong kabanal-banalan, hindi po nakapapasok doon ang mga pari. Ang nakakapasok lang po doon ay yung punong saserdote o yung punong pare, minsan lamang po sa isang taon upang mag-alay ng pambayad sala na dugo na alay nila sa Diyos para sa kanilang mga kasalanan. Ito po ang nagpapaalala sa kanila na merong naghihiwalay sa makasalanang tao at sa kabanal-banalang Diyos. Ipinapakita po nito sa mga Israelita na kailangan may gawin upang mabuksan yung tabing na yon, upang mahapak yung kortina na yon, na naghihiwalay sa makasalanang tao at sa banal na Diyos, na nagiging hadlang ng kanilang maluwag na makakikipag-ugnayan. Mga kapatid, yun po ang ginawa ni Kristo Jesus. Naalala niyo ba? Sa Matthew 27:50, nakarecord po doon kung paano namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tapos, sa verse 51, ang sabi po, sa English ko po babasahin, "And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom." Nahapak po yung kortina na yon na naghihiwalay sa holy place, dakong banal, at sa most holy place, sa dakong kabanal-banalan. Nahapak po yung kortinang yon. Binuksan po ng Diyos ng malagutan ng hininga ating Panginoon sa krus. Binuksan po ng Diyos ang tabing na yon upang magkaroon ng isang daan
na maluwag na pakikipag-ugnayan ng makasalanang tao sa isang banal na Diyos. At ang daan na po na yon ay binili ng dugo ni Kristo na kanyang ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang kanyang ginawa. Tingnan naman po natin ngayon, nakita na natin yung earthly tent. No? Tingnan po natin yung glory of the perfect throne set in heaven. Nasa verse 11 po yan. Tingnan natin yung kalwalhatian ng isang sakdal na trono na nasa langit. No? Ang sabi sa verse 11, babasahin ko sa English. But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation. Sabi sa Tagalog, ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong dakila, lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sa sanglilikhang ito. So hindi dito sa mundong ito, saan yun? Sa langit po. No? Ang talatang pong ito ay nilalarawan kung paano sa pagdating ng ating Panginoon ay natupad niya ang lahat ng mga anino, lahat ng mga larawan, lahat ng mga foreshadow ng tabernakulo at kanyang mga elemento at kung anong ibig sabihin nun para sa tao, sa bahay ng Diyos. Siya ang naging katuparan ng lahat ng simbolismo ng tabernakulo. Tingnan po natin, halimbawa, siya mismo ang tabernakulo na gumagawa ng paraan para makipag-ugnay ang isang banal na Diyos sa mga makasalanang tao. Yun po ang simbolo ng tent tsaka ng table of showbread. Fellowship po. Siya po ang nagtupad nun. No? Ang sabi niya sa John 8:12, He is the light of the world. I am the light of the world, sabi niya. At yun po ang simbolo ng golden lampstand. Yung golden lampstand po ay simbolo ng revelasyon ng Diyos ng kanyang sarili. Si Kristo po ang pinakadakilang revelasyon ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at ang kanyang kalwalhatian sa atin ng mga makasalanang tao. Yung kanyang kamatayan po, hinapak po yung kurtinang naghihiwalay sa tao at sa kabanal-banalang lugar kung saan naroon ang Diyos. Yung po ang binasa natin sa Matthew 27:51. Yung pong kanyang sakripisyo ay ginawang posible para tayo ay makalapit sa ating Diyos at madala natin sa Kanya ng may tapang, ng may katiyakan ang ating mga dalangin sa harap ng Kanyang trono ng biyaya. Sabi po sa Hebrews 4:14-16, Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens. Nasa langit na po siya. Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. Tahanan daw po natin ang ating pananampalataya. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Siya po ang ating dakilang pinakapunong pari. Sabi sa verse 16, Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Yan po ang natupad ni Kristo sa kanyang pagsasakripisyo ng sarili niyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ngayon ay makalalapit ng may katiyakan sa trono ng ating Diyos upang makipag-ugnayan sa Kanya, upang ang ating mga dalangin ay maisambitla nating diretsyo sa Kanya. Ngayon, yung dugo na Kanyang na umago sa krus, ang naging pagbabayad sala, na yun po ang simbolo nun ay yung dugong, yung mercy seat ng ating Diyos na nakapatong sa Ark of the Covenant. Doon po tinatagpo ng Diyos ang mga pagbabayad sala ng mga kaloob ng mga makasalanang tao. Ang dugo po ni Kristo, ang sarili niyang dugo, ang kanyang ibinasik doon sa mercy seat na yan upang mapagbayaran po ang ating sala. Ang lahat ng nasa makalupang tolda na ito sa tabernakulo ay simbolo lamang at ngayon naman makikita na ang realidad nito sa persona at sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nakaupo na, nakaluklok na
sa trono ng langit, sa presensya ng Diyos, ang ating makalangit na tabernakulo. Siya ang daan kung paano tayo makipag-uugnay sa Diyos at makikipagtagpo sa Kanya. Siya ang daan upang tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa Diyos at ma-enjoy natin ang Kanyang presensya magpakailanman. So, dito sa verses 1 to 5 at 11, nakita natin kung paano po yung isang earthly tent ay naging isang heavenly throne. Yung mga anino ng earthly tent ay naging realidad sa persona ni Kristo. At kung paano yung mga simbolismo nito ay nakitang natupad sa persona at sa gawain ng ating Panginoon Jesus. Sa mga susunod na talata, titignan naman natin yung imperfect sacrifice ng mga taong pari at yung perfect sacrifice ng ating pinakapunong pari na ating Panginoong Jesus. So, from the imperfect to the perfect sacrifice, yan po ang titignan natin. Una, titignan natin yung the sacrifice that cannot perfect the conscience. Ano ba yung sakripisyo na hindi nakapagpapasakdal ng konsyensya ng tao? Yung po ay nasa verses 6 to 10. Titignan po natin isa-isa yung mga nakalagay doon. No? Ang sabi sa verse 6, pagkatapos magawa ang ganitong pagkahanda, ang mga pari ay patuloy na pumapasok sa unang tabernakulo upang gawin ang kanilang katungkulan sa paglilingkod. So, ang ibig po sabihin na yun, yung mga elementong dinescribe sa verse 1 to 5, yung po ang gamit ng mga pare sa kanilang paggagawa ng kanilang ministeryo sa loob ng templo. Ang sinasabi dito ay kung ano ang ginagawa ng pari doon sa first section ng tabernakulo, doon sa holies, the holy place, yung dakong banal. Ano ba ang ginagawa nila doon? Binabago nila yung tinapay sa table of showbread para yung po ay nagre-renew ng fellowship with God. Yung po ang ibig sabihin nun. Tapos nire-refresh nila yung ilaw ng lampstand, ng menorah, para palaging kumikinang ang revelasyon ng Diyos ng kanyang sarili sa kanyang bayan. Tapos, yung pong golden altar of incense ay nire-refresh po nila yung insenso na nandoon at nagsusunog sila ng bagong insenso para patuloy ang pag-akyat ng mga dalangin ng mga Israelita sa kanilang Diyos. Ito po ay isang larawan lamang ng kung ano ibig sabihin ng ginagawa ng mga pari sa loob, no? Palagi nilang hinahanap ang fellowship ng Panginoon, yung bread. Palagi nilang hinahanap ang ilaw ng kanyang revelasyon, yung lampstand. At palagi nilang nire-refresh yung insenso sa altar upang patuloy ang kanilang pananalangin. Ngunit itong mga human priest na ito ay hanggang doon lang sa first section. Dito makikita na wala silang kaparaanan makapasok doon sa Holy of Holies, kung saan tinatagpo ng Diyos ang kanyang bayan. Hindi po sila nakapapasok doon. Hindi po buo ang kanilang pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang kanilang ginagawa doon sa dakong banal ay hindi nagbibigay ng access sa kanila. Hindi sila makapasok doon sa santuario. Kahit na ano pang gawin nilang pagpapalit ng tinapay, pagsindi ng ilaw, pagsindi ng insenso, wala pong lahat nagagawa yon para sila'y makapasok doon sa loob. Pinapakita lamang doon po sa kanila at nire-remind po sila na kailangan nilang panampalatayanan yung pangako ng Diyos na magdadala siya nang gagawa siya ng isang paraan ng pagliligtas at ipinangako niya ito sa kanyang bayan. Ang sinasabi ng Diyos, mga simbolo lang ito, hindi yan ang nakapagliligtas sa inyo. Ang makapagliligtas sa inyo ay yung kaparaan ng aking gagawin. Yung way of salvation na aking ibibigay sa inyo. Yun ang makapagliligtas sa inyo. Sa verse 7 po, ang sinasabi po doon ay dinidescribe po doon yung ginagawa ng pari once a year. No? Yung high priest po, once a year, during the Day of Atonement po, ay pumapasok po siya, nagdadala siya ng dugo ng isang kambing, no, na inihalay para sa kasalanan ng mga tao. Papasok siya doon sa pangalawang inner room, doon sa kabanal-banalang dako. Papasok po siya doon, no?
Tapos, magdadala po siya ng isang maliit na palanggana ng dugo at yung dugo na yon ay kanyang isi-spray dun sa mercy seat. Siya po ay mag-aalay ng blood sacrifice sa mercy seat para sa atonement o sa pagbabayad sala ng mga hindi sinasadyang sala ng mga tao. Una, para sa kanyang sariling kasalanan dahil siya po ay makasalanang pari at para sa kasalanan ng bayan. Minsan 1 taon lang po ginagawa yon. Doon lang po nakakapasok ang tao sa loob ng kabanal-banalang dako. Minsan lamang po 1 taon. Sabi sa verse 8, ang sabi daw ng Espiritu Santo, hindi pa handa yung daan hindi pa bukas ang daan upang tayo makapasok doon sa second section. Sapagkat naroroon pa yung first section, yun ay isang hadlang. Merong kurtina, merong isang tabing, merong isang hadlang na naghihiwalay sa makasalanang tao sa isang banal na Diyos. Ang sabi sa Hebrews 8:7, for if that first covenant had been faultless, kung kaya nung lumang tipan na maging gawing sakdal ang lahat na sumasamba sa templo, sa tabernakulo, hindi na po dapat kailangan ng pangalawa pang tipan o ng bagong tipan. Pero meron pong bagong tipan ang Diyos. At hindi niya po yun ipinangako ng parang afterthought. Ay, hindi gumana yung lumang tipan, gagawa ako ng bagong tipan. Hindi po ganon. Kanyang ipinangako na yon sa umpisa pa lang, sapagkat yung bagong tipan na yon ay pinangako niya sa pamamagitan ni Isaiah, sa pamamagitan ni Ezekiel, sa pamamagitan ni Jeremiah. Meron pong mga talata ron na pangako ng Diyos tungkol sa darating na bagong tipan na iyon. Isang bagong paraan ng pagliligtas na hindi dahil sa gawa ng tao, na hindi dahil sa dugo ng mga hayop, kundi dahil sa kanyang sariling kaparaanan ng pagliligtas. Yun po ay si Kristo Jesus. Ang sabi niya sa verse 9, babasahin ko po sa Tagalog, yung mga alay na hinahandog ay hindi makakapagpapasakdal sa budhi ng sumasamba. Di ba sabi po sa umpisa ng ating mensahe, ang isa pong tanong ng maraming tao, paano ko matatanggal itong guilt na ito? Paano ba ako makalalaya, no? Doon sa bigat ng kasalanan na aking tinataglay sa aking kalooban. Paano ko ba matatanggal yun? Paano ba ako mariredeem ng tama? Paano ba ako maliligtas ng lubos? Yung pong katanungan na yun ay sinasagot dito ng may akda ng Hebreo. Hindi po kaya yun ng mga taong pare. Hindi po kaya yon ng Old Covenant. Hindi po kaya yon ng lumang tipan. Yung mga yon ay anino lamang at larawan lamang ng ipinangakong paraan ng pagliligtas ng Diyos na siya namang naging totoo na sa ating Panginoong Jesucristo. So, tignan po natin ngayon ang the sacrifice that secures eternal redemption. Ano ba yung sakripisyo na nagkakamit para sa atin ng isang walang hanggang pagtubos sa ating mga kasalanan? Ano ba yung sagot doon sa katanungan na paano ko ba maililigtas ang aking sarili? Paano ko ba matatanggal ang tanikala ng ang bigat ng kasalanan sa aking budhi? Paano ko ba tatanggalin yun? Ito po ang sinasabi. Sabi sa verse 12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga toro. So hindi doon sa mga dugo na winawasik ng mga pare, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sino yung kanya? Si Jesus po. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman. Minsan lamang po. Yung mga taong pare, pumapasok po sila doon minsan 1 taon, taon-taon po. Minsan 1 taon, pero taon-taon. Paulit-ulit, dahil paulit-ulit po silang nagkakasala. At dahil namamatay po yung pinakapunong pare, yung susunod na pinakapunong pare, papasok na naman po siya, magbibigay ng alay para sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng bayan, at gagawin niya po yun paulit-ulit. Ang sabi po sa verse 12, siya po, ang ating dakilang saserdote, ang ating Panginoong Jesus, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal,
Sa gayoy, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Hindi na kailangan ulit-ulitin pa sapagkat walang hanggang katubusan. Ang lahat po ng mga naunang talata ay setup lamang po para dito sa verse 12. Kung saan nilarawan ng may akda ang pagpasok ni Kristo sa makalangit na lugar upang sa dakong yun ay maialay niya ang kanyang sariling dugo, ang kanyang sariling buhay para sa kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang tabernakulo po ay isang anino lamang nung gagawin niya yon. Ang lahat ng elemento nito ay mga anino lamang nung kailangan niyang gawin. Ang ministeryo po ng mga taong pare ay anino lamang, isang larawan lamang ng dakilang ministeryo at sakripisyo na gagawin ni Jesus. At hindi siya magdadala ng dugo ng ibang hayop. Siya po, ang dadali niya po dugo ay ang kanyang sariling dugo. Ang iaalay niya po ay ang kanyang sariling buhay. Isang buhay na walang hanggan. Isang buhay na walang bahid ng kasalanan. Isang buhay na buhay ng Diyos. From everlasting to everlasting po. Dahil po eternal siya, dahil po siya ay infinite, dahil po siya ay Diyos, ang kanyang pagbabayad sala, ang kanyang pagbili ng katubusan, ang kanyang pagtubos sa atin, sa ating mga kasalanan, ay kailangan lamang niyang gawin minsan, magpakailanman. Tapos na po sa minsang gawain. Sapagkat siya po'y Diyos. Siya po ay dakilang Diyos, kaya kaya niyang mabuhay ng magpasawalang hanggan. Ang lahat ng kanyang gawain ay magpasawalang hanggan. Ang epekto ng lahat ng kanyang ministeryo ay magpasawalang hanggan. So, kailangan lamang po siya pumasok. Minsan, magpakailanman. Yan po ang sinasabi ng verse 12. No? Ang resulta po ay yung sinabi po sa kahuli-hulihang phrase, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ang ating pong dakilang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus ay unique po. Siya po ay walang katulad. Ang sabi po ng John 1:29, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians 1:7, In Him we have redemption through His blood. Meron tayong katapusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Ang kapatawaran ng lahat ng ating pagkakasala ayon sa kayamanan ng kanyang walang hanggang biyaya. Mga kapatid, sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:18, Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers. Yung po yung old covenant, yung po yung lumang tipan. Not with perishable things such as silver or gold. Sabi niya sa verse 19, but with the precious blood of Christ, dalisay na dugo ni Kristo Jesus, like that of a lamb without blemish or spot. Parang kung isang kordero na walang bahid ng anomalya. Mga kapatid, yun po ang ibinayad niya para sa ating mga kasalanan. Sa ganitong kaparaanan po, pinakita ng may akda ng Hebreo sa kanyang mga mambabasa. Ang isang paglalakbay mula sa isang earthly tent patungo sa isang heavenly throne. Magmula sa isang imperfect ministry ng mga taong pare patungo sa isang perfect sacrifice ng ating dakilang saserdote na ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Para sa marami sa kanila na bago lamang pong nanampalataya kay Jesus, itong mga taga-Hebreo na ito. Ito po ay isang importanteng katotohanan. Hindi na nila kailangan manatili pa sa mga anino at simbolo ng tabernakulo o ng templo. Sapagkat sila ay pinakilala na ng may akda ng Hebreo. Doon sa tumupad sa lahat ng mga ito. Ang sabi ng Hebrews 1:3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Nagpakilala na po sa kanila ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat mismo
sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Hindi na nila kailangan na manampalataya o manalig sa mga makalupang regulasyon ng mga pari. Hindi na nila kailangan ng relihiyon. Hindi na nila kailangan ng religious activity, mga kapatid. Sapagkat yung kanilang ministeryo, yung kanilang mga sakripisyo, yung kanilang mga alay, ay hindi naman nakapaglilinis ng kanilang konsyensya o nakapagtatanggal ng kanilang kasalanan. Yun lamang kung minsan magpakailanman na sakripisyo ng ating walang hanggang Panginoong Hesus ang nakakamit ng walang hanggang, walang katapusan na katubusan at isang sakdal na paglilinis magmula sa kasalanan. Sabi nga ng Hebrews 7:25, consequently, He is able to save to the uttermost. Nakapagliligtas siya ng lubos-lubusan lahat ng lumalapit sa Kanya sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay laging buhay na maging kanilang tagapamagitan magpakailanman. Mga kapatid, ano po ang ating reaksyon sa ganitong katotohanan? Sana po, imbis na tayo ay nabubuhay sa mga anino ng sanlibutang ito, imbis na tayo ay nilulunod natin ang ating sarili sa pita ng laman, sa mga kagalakan ng sanlibutang ito. Sana po ay mamuhay tayo na meron ang ating paningin ay nasa kalwalhatian, nasa glory ng ating eternal home sa langit. Sana po hindi tayo namumuhay ng ayon sa kagustuhan natin dito sa sanlibutan, kundi tayo ay mamuhay ng ayon sa ating patutunguhan na kalangitan. Mga kapatid, baka marami po sa atin ay nalululong pa sa pita ng laman, nalululong pa sa mga desire, sa mga pleasure ng ating sanlibutan. Hinahanap pa natin yung mga inaasam-asam natin, nakagalakan, nakatuwaan, na wala namang kahihinatnan at panandalian lamang aliw. Mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na mundong ito ay anino lamang, simbolo lamang. Wala pong binibigay sa atin na eternal value. Tayo po ay dapat mamuhay na ayon sa patutunguhan nating tahanan natin sa kalangitan, sa piling ng ating Diyos at ng Kanyang anak na si Jesus. Sana po mga kapatid, imbis na tayo ay umaasa sa ating mga sariling gawa, sa ating mabubuting gawa, sa relihiyon o sa religious activity, sana po imbis na tayo ay umaasa dito sa mga bagay na ito, na mga anino lamang po, na hindi po nakalilinis ng ating konsyensya, na hindi po nakakatubos ng ating kasalanan. Sana po ay tayo ay manalig na at manampalataya sa sakdal na gawain ni Kristo sa krus, na kung saan ay nakamit niya ang ating walang hanggang katubusan. Mga kapatid, kayo po ba ay maasa pa sa inyong pagiging mabuti, sa inyong pagiging baptist, sa inyong pagiging religyoso, sa inyong pagiging member ako ng ganito, member ako ng ganyan, sa inyong charitable work, sa inyong pagbibigay ng tulong at abuloy sa iba? Yan po ba ang inaasahan ninyo na magdadala sa inyo sa langit? Kung ganun po mga kapatid, kayo po ay kahabag-habag. Tinatawagan ko po kayo ngayon. Nananawagan po ako ngayon. Huwag po kayong umasa dyan sa mga bagay na yan. Sapagkat wala pong kahihinatnan ang inyong pananalig sa mga bagay na yan, sa mga bagay ng relihiyon. Yan pong mga mabubuting gawa na yan ay dapat maging prutas ng ating pakikipag-ugnay kay Jesus. Hindi po sanhi, kundi prutas po ng ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Hindi po yan ang nagkakamit sa atin ng langit. Yan po ay nagiging resulta lamang dahil tayo ay papunta na sa langit, mga kapatid. Huwag po tayong umasa sa mabubuting gawa. Umasa po tayo sa pangako ng Diyos. Ang sabi niya, dahil kayo ay merong dakilang pinakapunong pari na nakarating na dito sa langit,
at inalay na ang kanyang sariling dugo para sa kabayaran ng inyong kasalanan. Maaari po kayong makalapit na may katiyakan na manalangin sa Kanya at humingi ng Kanyang kahabagan at kayo'y makatatanggap ng Kanyang kagandahang loob, ng Kanyang biyaya, ng Kanyang pagliligtas. Mga kapatid, mga kaibigan, sana po gawin na natin po yan ngayon. Sa ating pong pagwawakas, tayo po ay manalangin. Bago po tayo magtapos sa ating pag-aaral, hingin po natin ang tulong ng Diyos na sundin ang mga katotohanan ng Kanyang ibinahagi sa atin sa hapong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin sa hapong ito. Salamat po sa dakilang katotohanan ito. Nawa, Panginoon, kung meron pong nakaririnig ng aking tinig na hindi pa nakalalapit sa inyo, na tumatangan pa sa mga bagay ng mundong ito, na umaasa pa sa mga mabubuting gawa. Nawa, O Panginoon, antigin niyo po ang kanilang mga puso't damdamin at bigyan niyo sila ng pananampalataya upang sila ay makaasa sa inyo at manalig sa inyo at sa inyong pangakong daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nawa sa hapong ito, Panginoon, ay kanilang italaga ang kanilang buhay sa inyo, na sila ay humingi ng inyong awa, ng inyong kahabagan. At alam namin, O Diyos, na mabilis kayong tutugon at sila'y makatatanggap ng inyong kagandahang loob at biyaya, sapagkat nagawa na ni Kristo Jesus lahat ang kailangang gawin para sa kanila kaligtasan. O Diyos, tanggapin niyo po sila sa inyong sinapupunan. Kayo po ang magbuhay sa kanila na maguli upang sila po ay maging bahagi ng inyong banal na pamilya. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Ito ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ngayon ay sama-samang mananalangin ng isang panalangin pangumpisan, isang prayer of confession. Sapagkat hindi po tayo makalalapit sa ating Diyos kapag tayo po ay mayroong sinisinta pa ng mga kasalanan sa ating puso, mga tinatago natin sa Kanya. Mga kapatid, nawa ay ilapit na po natin sa Kanya lahat ang ating mga kasalanan ito at manumbalik tayo sa Kanya sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan sa hapon ito. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11, sa verse 27, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng sakopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sa mga kapatid, tayo po ay mananahimik sa ating pananalangin sa Kanya, sa ating sarili, at alalahanin natin, mga kapatid, hingin natin ang kaluluwa, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang mangusap sa ating mga puso upang Kanyang maungkat ang lahat ng mga kasalanan na ating tinatago sa Kanya. At ito ay ladap natin sa Kanyang paanan. Tayo po ay manahimik at manalangin sa Kanya. Panginoon Diyos, talos mo ang aming mga makasalanang puso. Inaamin namin, O Diyos, sa iyo ang lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Nawa, O Diyos, takpan mo ito ng dakilang dugo ni Kristo upang hindi makarating sa iyong mga ilong ang baho ng aming kasalanan, upang kami ay magkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan niya na aming mananako at tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran na iyong pinangako sa amin sa iyong salita, na kung kami ay aamin sa iyo, kayo ay magiging tapat at sakdal, na magbibigay sa amin ng kahabagan at lilinisin kami sa lahat ng aming pagkakasala. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan niya. Ito ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at Amen.
Sa ating pong pagdiriwang ng dulang ng Diyos ng kanyang Holy Communion, ng banal na pakikipag-ugnay natin sa Kanya, ay sana po ay meron po kayong damputin na kaprasong biskwit o tinapay at tayo po ay sama-sama na magdiriwang ng banal na hapunan. Ang sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tayo po ay mag-alaala sa Kanya. Nangyari po na kumuha po kayo ng kaprasong juice o kahit na po anong maiinom, tayo po sabay-sabay nagagawa nito. Lalak po tayo sa kanyang banal na hapag. Sabi sa verse 25, sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Mga kapatid, sabay-sabay po tayo mag-alala sa ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay tumungo ng ating mga ulo at manalangin. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kalawalatian na may malaking kagalakan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan, at ang kapamahalaan, bago pa ang lahat ng panahon, at ngayon, at magpakailanman. Amen at Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa inyong pagsama sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon po sa inyong lahat.